Narito na si Justin, isang kabataan na nakahagayak na, papasok na sa school, nasa kolehiyo na siya. At bago siya pumunta, mag-uusap muna kami tungkol sa mga iba't ibang mga katanungan. At ang isa sa tanong niya ngayon ay ganito. Ulitin mo nga, Justin, yung tanong mo. Yung paano pa natin mapapalawig po yung paglaban natin sa mga tuksong ng brother, kasi habang tumatagal po yung panahon is nagbabago po yung tukso or mas nagiging mas mapusok sila or mas lalo silang lumalakas na brother. At gusto ko din pong malaman kung paano yun i-share sa kapwa ko pananampalataya or kapwa ko kabataan na natutokso din po. Okay, so napakaganda yung tanong, Justin, ano? Magbibigay muna ako ng ilang teksto sa iyo, ano, and then titingnan natin din sa Bible kung ano ang sikreto ng pananagumpay sa tukso, ano? Okay, tingnan muna natin yung Santiago, ano, chapter 1 verse 12. Kung bakit may tukso, kung ano kaya ang sasabihin ng Panginoon tungkol sa tukso. Maganda yung tanong mo, na uunawaan ko na malalim ang kaisipan mo tungkol sa kapangyarihan nga ng tukso. Una nating titignan, Santiago chapter 1 verse 12. Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok, sapagkat kapag siya ay subok na, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Okay, ang sabi niya, mapalad ang Nananampalataya sa Kanya. no? Ibig sabihin dito, ang tukso, yun din ang kahulugan ng pagsubok, ano? Isa ito, tukso at pagsubok, ano? Sabi niya, mapalad daw yung nakakapagtiis, no, ng pagsubok. O na nagtatagumpay sa pagsubok, ano? Pagkat kung tapos na, tatanggapin din daw niya yung putong ng buhay na ipinangako ng Panginoong Diyos sa mga umiibig sa Kanya, no? Okay, ito yung sabi niya, mapalad. Kinakailangan na mapagtagumpayan kung gano'n. Justin, ano? Ano ang sekreto ng pagtatagumpay? Paano natin makikita? Ang pangalawang teksto natin ay 1 Corinthians chapter 10 verse 13. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Chapter 10 verse 13. Walang tuksong dumadating sa iyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo tuksoin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito inyong makayang tiisin. Okay, so sabi niya, no, hindi raw dumating ang anumang tukso sa bawat isa nang higit kaysa kaya niyang dalhin. No? Subalit ang Diyos ay tapat. Kapag dumarating daw yung tukso, naglalaan siya ng daan upang pwede nating iwasan. No? Now, bakit dumarating ang tukso? No? O, titingnan natin yung Santiago chapter 1 verses 13 to 15. Para makita natin, ano? Santiago 1 13 to 15. 13, 14 at 15. Huwag sabihin ng sino man kapag siya tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso ng masama at hindi rin siya nanunukso sino man. 14. Ngunit ang bawat tao ay natutukso na sarili niya pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit nito. 15. At kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nangangalak ng kasalanan, at ang kasalanan kapag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan. Okay, so saan daw nanggagaling ang tukso, Justin? Sa pagnanasa ng bawat isa. Halimbawa ganito, kapag ikaw ngayon binata ka, may sweetheart ka ngayon, may isang dalaga na magkakrush sa'yo,
na maganda rin kasing ganda ng sweetheart mo. Aakitin ka niya ngayon, yun yung tukso. Ngayon kapag nagkaroon ka ngayon ng pagnanasa sa kanya, medyo tatalikuran mo muna yung sweetheart mo kasi nagkaroon ka na ng pagnanasa. No? So yun yung tukso. Ngunit, pag nakita mo yung tukso, ang tukso kasi, mayroon ka na, gusto niyang agawin yung nasa iyo o tanggalin yung nasa iyo upang ipalit niya yung kanyang sarili. Or else, yung hindi nararapat sa iyo, yun yung ipinakikita niya na dapat mong tangkilikin, dapat mong kunin o dapat mong taglayin. No? So yun yung mga tukso. Kaya dito, nangangailangan ang bawat isa dito, Justin, ng karunungan upang makilala ang tukso. No? So dito pa lang, makikilala mo na bakit kaya gustong-gusto ko si Gemma samantalang meron na si Cleofe, parang ganon. Ang ganda kasi ni Gemma, yung kanyang paglalakad, yung kanyang pagngiti, parang ganon. Nakakalimutan mo si Cleofe na, example lang ito, na girlfriend mo na higit naman palang maganda si Cleofe kaysa kay Gemma kung yung pagmamasdan. Dahil nung una, naakit ka din kay Cleofe, yun din ang sinasabi mo. Dumarating ang tukso. Dumarating ang tukso. Ngayon, pita ng laman ito, no? At saka mata. No? Kaya nga, ang tukso ay nasa deep inside, ng ating puso. Kaya kinakailangan na gamitin natin ito, Justin, kapag dumating na gano'n. May sekreto dyan kung paano natin mapagtatagumpayan. Sa Apocalypse chapter 3 verse 10. Pahayag chapter 3 ay Apocalypse din pala dyan. Verse 10. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ang aking iingatan sa oras ng pagsubok na darating sa buong daigdig upang subukin ang mga maninirahan sa ibabaw ng lupa. Okay. Ano daw ang sekreto? Sa part 1 niya, sa unang bahagi, ano daw ang sekreto? Pagtitiis. Kunwari ganito, Justin. Ano ang pagtitiisan natin? Magtiis tayo, na mag-aral ng kalooban ng Panginoon. Pag-aralan natin yung kanyang kalooban para sa atin. Kung paano tayo magtiis, Justin, para papasok ka na sa kolehiyo, ilang taon yung pinaplano mong kurso? Yung una po is 4 years, then another 4 years po kung tuloy-tuloy. So, kung tuloy-tuloy, 8 years. Bakit pagtitiisan mong pag-aralan yon, Justin? Aside po sa matututunan ko po, at gusto ko din pong masuklian yung parang sacrifices ng mga magulang ko. Parang gusto ko din po silang, kahit pa paano kung makatapos man ako, brother, then makakuha ako ng trabaho, gusto ko din po silang i-spoil dun sa magiging bunga nung pagtitiis ko na sa pag-aaral. Kita mo, ang ganda ang paliwanag mo, Justin. Samantalang yung pagtitiisan mo, anak, ng 8 taon, hindi kanya mabibigyan ng buhay na walang hanggan, tama? Ngayon, kaya sinasabi ng Panginoon dito, dahil iningatan mo ang salita kong pagtitiis, ako naman, sabi niya, ay iingatan kita sa araw. Ulitin mo nga, Justin, hindi ko kasi mabigkas sa Tagalog, pero sa Ilocano, ganitong sabi niya, gaputa sinalimot matamti sa akinaanos, siyak igaga kantumot iti pan nakasuot nga umay ditoy lubong tap no masuot dagiti amin nga agnaed ditoy rabaw ti daga. Sabihin, kapag may pagtitiis ka, pagtiisan mo, pagtiyagaan mong pag-aralan. Pagtiyagaan mo na lumakad na kasama ang ating Panginoong Hesus. Pagtiyagaan mong sambahin siya sa lahat ng pagkakataon. Pagtiyagaan mo na ialay sa Kanya, na mahubog ka ng buong pagkatao na kaaya-aya sa Panginoon. Kasi ang isang pagkahubog, anak, ay pinagtsatsagaan ito dahil magdadaan ka sa napakaraming proseso tulad ng iyong kursong kukunin. Ilang pagsusulit kaya ang pagdadaanan mo dyan? Ilang mga exams kaya ang pagdadaanan mo dyan?
paano mo kaya papaghirapan ang mga exam na yan sa pag-aaral, ano? Samantalang ang lahat ng yan, hindi kanya mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Although, mabibigyan kanya ng isang karunungan na higit kaysa sa mga iba. At dito, dahil sa karunungan yan na pagtitiisan mo ng 8 taon, marahil makakakuha ka dito ng napakagandang trabaho na napakaganda ang sweldo. At dito'y matutulungan mo ang iyong mga magulang at mga kapatid at mga pamangkin na rin. Pero ang lahat ng mga pagsusulit na gagawin mo ngayon, Justin, para lang dito sa sanlibutan. Pagkatapos ng sanlibutan, mawawalan na rin lahat yan. Kaya sabi ng Panginoon, kinakailangang pagtiisan natin, no, na panatilihin sa ating sarili yung banal na pamumuhay. Wari ganito, pag halimbawa darating ka na sa school, hindi maaalis na magkaroon ka ng mga barkada, mga kaibigan na mga ibang klase naman. At dito, marahil hihikayatin kanila minsan, 2, 3, 10 beses, or kahit na 100 beses pa upang sumama ka sa kanilang mga maling gawa. At dito ngayon, kailangan mong magtiis na huwag. Huwag kang sasama. Kailangan mong magtiis na kahit mag-isa ka na lang, na kahit wala kang barkada, kailangang magtiis ka alang-alang dun sa pinag-aaralan mo, pag-aaralan mo ano na gustong-gusto mong makamtan. Ganito din ngayon. Dahil ang ating Panginoong Jesus, nangako siya sa atin ng buhay na walang hanggan, kinakailangan natin pagtiisan ang mga bagay, ang proseso na pagdadaanan. Basahin mo, Matthew 11 verse 12. Dito. Matthew 11 verse 12. 11 verse 12. Mula sa mga araw ni Juan na tagapagbautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay sa pilitang pinapapasok at sinasakop ng mga taong mararahas. Kita mo ano? Mula sa mga kaarawan ni Juan Bautista hanggang sa ngayon, ang kaharian ng langit ay pinapasok ng may karahasan, no? Ulitin mo nga, sir. Pinapasok. Pinapasok at sinasakop ng mga taong mararahas. Yan. Kinakailangan dito, ibig sabihin, no, sa ibang version, kinakailangan na mayroon tayong determinasyon na maghirap man tayo, manatili tayo. Manganib man tayo, manatili tayo. Hindi tayo maalis. Kailangan na huwag tayong aalis. No? Ano man ang danasin natin, pagtiyagaan natin, pagtiisan natin, kailangan maging marahas tayo, matapang tayo, matatag tayo, malakas tayo. Bakit? Mayroon tayong gustong kamtin. Tulad ng pag-aaral mo ngayon, Justin. Papasok ka ngayon. Marahil, magkakaroon ka ng maraming mga pagsubok dyan. Isa na dito ang dalaga, Justin. Hindi mayaris, lalo na. No? Ang height mo, napakaganda. Ang figura mo, napakagwapo ka. No? And then, simple ka. Hindi mayaalis na maraming mga dalagang magkakagusto sa'yo. At tatandaan mo itong sasabihin ko, ito ang malakas na pagsubok sa iyo, Justin. Dahil nasa kabataang gulang ka, hindi yan maalis. Ito ang isa sa pinakamalakas na pagsubok sa iyo, Justin, na dapat mong pagtiisan na huwag. No? Kahit ayain ka na ng isang babae, samahan mo nga ako sa dilim, natatakot ako. Kailangan sabihin mo, huwag. Dahil sa dilim, Justin, maraming imposible na mangyayari. No? Maraming imposible na mangyayari basta't nasa dilim. Kaya kailangan huwag. No? Halimbawa, kahit na gustong-gusto mo na siya, ngunit hindi mo, kapag patulan mo siya, manganganib yung pangarap mo. No? Kaya dito, sa pag-aaralan mo ngayon, Justin, kapares mo ang isang tao na maglalakbay ng napakalayong lugar. 8 taon mong lalakbayin ito, Justin. Mag-uumpisa ka ngayon, ano? No, mag-uumpisa ka sa single step sa iyong paglalakbay. Hindi mo alam kung ilang libo ang lalakbayin mo, ilang libong hakbang, ilang daang libong hakbang, o ilang milyong hakbang ang iyong ang iyong journey ngayon, no? At sa loob ng 8 taong yan,
kailangang determinado ka na. Anumang hadlang nahaharang sa'yo, kailangang gibain mo upang malampasan mo. Parang ganito, Justin. Aywan ko kung nakakita ka na ng masyadong mabangis na baka o kalabaw kaya. No, so ng mga kabataan namin, pag nag-garden ka, kinakailangan. Kasi maraming kalabaw noon at mga baka, pag natapos na yung tag-ani, pinawawalan lang yan. Yung mga nag-garden, nagtatanim ng mga gulay, yan, kinakailangang bakuran nila ng medyo matibay. Pero, meron yung mapupusok talaga ng mga baka, kalabaw. Na pag gusto nilang kumain sa kamuti na nasa loob, kahit gaano katibay ang bakod mo, kung kahoy din lang naman, sisirain niya ng gano'n-gano'n para makapasok lang. No? Meron siyang gustong makamtan. Kailangang tanggalin niya, sirain niya yung hadlang para makapasok siya, para makuha niya yung kanyang gustong, yung minimithi niya. Ganito ka ngayon, Justin. Meron kang gustong makamtan. Iniisip mo, 8 taon, Panginoon. No? Hindi ka magtatagumpay, Justin, kung lalayo ka sa Panginoon. Sa haba ng panahong yan, anak. No? Tandaan mo itong sinasabi ko sa iyo. Makakamtan mo lamang, Justin, ang tagumpay na yan. Huwag ka lamang lalayo sa Panginoon. Huwag ka lamang bibitaw sa Panginoon. No? Kasi, pag bumitaw ka na, marami ng tuksong darating. No? Kapag nasa tabi mo, o kapag ikaw ay lumalakad na kasama ang Panginoon, lahat ng tukso, hindi mo na sabihin, tukso, layuan mo ako. Hindi na. Kasi sila na mismo yung nakikita pa lang nila yung guardian mo, lumalayo na ang tukso. Dahil taglay mo ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. At may pananampalataya ka sa Kanya. Alam mo, Justin, ang pinakamakapangyarihan na tataglayin ng isang tao, pananampalataya. Tinan mo, papakita ko sa iyo kung gaano ka makapangyarihan ang pananampalataya. Basahin mo ang Matthew chapter 9 verses 20 to 22. 20. Example ito na ibibigay ko sa iyo. Samantala, may isang babaeng 12 taon ng dinudugo ang lumapit sa likuran niya at hinipo nito ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa kanyang sarili, kung mahihipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling ako. Nang lumingon si Jesus at nakita siya ay sinabi niya, Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Gumaling nga ang babae sa oras ding iyon. Sino nagpagaling sa kanya, Justin? Si Jesus o yung pananampalataya niya? Pananampalataya. Kita mo ang ibibigay ng pananampalataya? Kung ang pananampalataya, Justin, kaya niyang pinaigi, kaya niyang pinagaling yung babae na 12 years nang nagme-menstruation, no? May pananampalataya. Kailangang mahawakan ko lamang yung kanyang damit, no? Gagaling ako. Nahawakan nga niya, gumaling siya. Ang sabi ni Jesus, ang pananampalataya mo, pinagaling ka. Hindi yan sinabi na pinagaling kita. Hindi. Galing din sa babae ang kanyang paggaling dahil may pananampalataya siya. Ganito, Justin. Kung may pananampalataya ka sa Panginoong Hesus na malinis at matatag, no? Sabihin mo lang, sa lahat ng mga kamag-aral ko dito, maging kamag-aral ko, kayang-kaya ko silang lahat na talunin. Hindi yan imposible sa pamagitan ng iyong pananampalataya. So, patnubayan ka ng Panginoon, Justin, no? Nawa ay naunawaan mo ang ating pinag-aralan.